pangmahina talaga ang takbo ng ekonomiya ng bansang Pilipinas na taliwas sa yung mga ipinagsasabi at pinapamalita. Dagdag tanong pa ng taong bayan, Attorney Claire Castro, kung matapang kayo, ipatawag nyo nga ang World Bank at sabihin nyo na fake news sila. Ngayon, sino na ang paniniwalaan ng taong bayan? Ang mga eksperto ba mula sa World Bank at mga senior economists o ang gobyernong ngagba na klaro pa sa sikat ng araw na pilit di umanong tinatago at pinagtatakpan ang katotohanan? Sinungaling talaga tong si Auntie Claire. Sabi niya, lumalago na daw ang ekonomiya ng Pilipinas. Panoorin natin to. Binasag ng World Bank ang rosy picture na ipininta ng pamahalaan ukol sa ekonomiya ng bansa. Malayo kasi ang economic figures nito sa mga target ng gobyerno. Pero paglilinaw ng organisasyon, hindi pa huli ang lahat. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. The Philippines has recorded robust deceleration. Malinaw ang mensahe ng World Bank. Humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang trade crisis at tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, pinasilip ng World Bank ang kanilang growth and inflation estimates hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. We have potentially higher or more persistent policy uncertainty, particularly around trade, that could result in even greater global growth deceleration than expected. Ayon sa kanilang senior country economist, bukod sa global policy uncertainty, bunsod ito ng mabagal na takbo ng exports at paghina ng mga industriya sa bansa. On the supply side, we see a deceleration in services, and given the export story, we see a deceleration in industry, manufacturing. Of course, been affected by the global policy uncertainties. Sa fiscal front, lumobo sa 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon. Umaasa ang World Bank na mababalik sa tamang landas ang expenditure at mapapaliit ang deficit this year. So, pinaglululoko lang talaga tayo no? Pag ang administrasyon na to magsalita, akala talaga gumaganda ang ekonomiya, lumalago ang ekonomiya, yun yung palaging bukang bibig nila. Pero hindi pala yun ang totoo. Kaya tama si VP Inday, wala nang nag-e-invest sa Pilipinas. Breaking news, Senator Marcoleta posibleng matanggal bilang senador. Yan ang sinabi ng COMELEC. At yan ang mukhang gagawin ng COMELEC. Ang galing. Chairman George Garcia. Asan na ang 9 billion na pondo para sa eleksyon for barangay and SK SK? Mukhang nakakalimutan mo na po ata. So ngayon, pagkatapos kay Senator Chis Escudero ay isinunod naman itong si Senator Marcoleta at hinahanapan ng butas para mawala ito sa tinik sa lalamunan ni Martin Romualdez. Dahil alam naman natin po na etong si Senator Marcoleta ay isa din po sa sa gigil na gigil, pinanggigigilan ngayon ni Martin Romualdez dahil nga ito ang nagdala kay Orly Gutesa at para ituro si Martin Romualdez na talagang nakikita naman natin na nagsasabi ng totoo itong si Orly Gutesa. Ngayon ay siya yung pinag-iinitan ng mga ulupong at eto ginagawan na siya ng mga kung ano-anong mga kaso at may posibilidad na mawala ito o matanggal bilang senador ng bayan. Tangina biro mo, binoto natin yung tao, nanalo, tapos pag ginusto ng COMELEC, tatanggalin. Ang galing. Ang galing, no? Ganun kalupit. Nagkaroon pa ng botohan kung COMELEC lang din naman na magdidesisyon, hayop. Di sana tanggalin na lang yung botohan na yan, COMELEC na lang yung pagdesisyonin natin kung sino yung ilalagay dyan. Kung sino yung karapat-dapat na maging senador. Anak ng timang naman. Samantalang dito tayo sa mga picture na ipapakita ko sa inyo. Eto, katulad lamang po ito na sa mga walang hiya dyan, sabi ni Marcos Jr., nagnanakaw ng pera ng bayan tapos na ang maliligayang araw nyo. Hahabulin na namin kayo.
Putay na 100, lagpas na 100 days. Yung pag-iimbestiga mo sa flood control hanggang ngayon wala pa rin nakukulong. O ngayon, barado ka tuloy kay BP Sara Duterte. Sabi ni BP Sara, pwede na niya ikulong ang sarili niya. Aminin niya na meron siyang pagkukulang. Sa pool. Sa pool hanggang panga. Kaya tumabingi. Di talaga naman kaya nga sabi ko nga sa inyo, kagaya nga nitong ipapakita ko sa inyo, ito, wala pala dito. Talagang ang pinakaulo ng nangyayaring korupsyon ngayon sa bansang Pilipinas ay si Marcos Jr. Siya yung pumipirma ng mga budget Bago makarating yan sa bago paanoan muna ng mga congressman yan, siya yung pinaka malaking ambag sa pirma ng mga budget sa bansang Pilipinas, tapos lagi siyang walang alam. Ang presidenteng walang alam. Kaya nga sabi ni Attorney Rowena Guanzon, lagi ka na lang walang alam, lumayas ka na dyan. Lagi ka namang walang alam Yan tuloy, barado ka na naman kay BP Sara. Nako, BP Sara, galit na naman ang the second lady na si Attorney Claire Castro. Galit na naman. Talagang kung ano-ano na namang fake news ang sasabihin sa inon. Dahil pinasaringan mo na naman ang kanyang Jewakers na si Marcos Jr. Talagang ma-high blood na naman sa'yo si the second lady. So bakit ko nga ba tinawag na the second lady si Attorney Claire Castro? Dahil kung si Lisa Araneta Marcos ang first lady ni Bongbong Marcos Jr. ay si Auntie Claire naman ang kanyang the second lady. Yan ang lantarang kabit. Pero in fairness pag nababanggit yung pangalang Bongbong Marcos, kinikilig si Auntie Claire hanggang tenga yung ngiti. Ikaw ba naman magkaroon daw ng Ikaw ba naman daw magkaroon ng 2 billion na pondo putangin na talagang abot tenga yung ngiti mo. So eto malapit Akala mo si Detective Conan Marcos Jr. Tina-target mabawasan ng 60% ang baha. Anong gagawin namin dyan? Higupin namin. Ipapahigup mo na naman sa amin yan. Anong gagawin namin dyan? Ipapahigup mo sa mga buhaya sa Congress? Ipapasip-sip mo ba yan kay Martin Romualdez? Anong gagawin mo para bumaba ng 60% ang baha ng Pilipinas? Isisisi mo sa Duterte. Saber? Kasi kung aayusin mo ang flood control, tinanggalan mo nga ng budget ang flood control. Kung kailan nakapagnakaw na yung mga gamuho, yung mga demonyo, tsaka mo tinanggalan ng pondo yung flood control. Eto daw sabi niya, sa gitna ng matinding kritisismo sa mga anomalya ng flood control projects, inihayag ni Marcos Jr. na target niyang mabawasan ng hanggang 60% ang pagbaha sa bansang sa bansa pagsapit ng 2026 sa ilalim ng Oplan kontra baha. Ano na naman kaya itong ako natatakot sa'yo. Ano na naman kaya itong naiisip mo, Marcos? Kinakabahan ako sa'yo, dong. Baka mamaya sabihin nito, mga kaibigan, sipsipin nyo po ang baha. Alam ko na kung bakit. Kaya pala nag-imbento sila ng timba na kahit baha daw ang ilagay mo, pwedeng mainom. Okay. Yun pala yung purpose nun. Okay. Ipapainom pala sa mga Pilipino yung baha para mabawasan ng 60%. Tsaka in fairness ito na naman yung katagang target. Target kong pababain ang bilihin sa bansang Pilipinas. Target kong ayusin ang bansang Pilipinas. Target kong safe city ang bansang Pilipinas. Safe city tuloy. Target kong mawala ang mga drugs sa Pilipinas. Putay na, puro target hanggang ngayon walang natutupad, hayop. Puro na lang target no? Yung mga kababayan ko, i-flex nyo minsan yung tiyan nyo. At mukhang ipapahigop sa atin ni Marcos Jr. yung baha para mabawasan ng 60%. Tsaka paano? Paano kaya? Kausap mo ba si San Pedro? Kasi kung yung tatay mo nga nakakausap mo kahit patay na,
Hindi kaya kausap mo ba si Pag-asa? Kausap mo ba si Kalikasan? Baka mamaya sa isang araw na 5 oras lang ang tulog mo, kung sino-sino na yung nakakausap mo, ha? Aba, delikado yan, Mr. Marcos. Delikado po yan. Baka mamaya iba na naman nakakausap mo tapos papagawa mo sa amin. Bakit mo alam? Bakit mo nalalaman yung mga 60% na yan? Mukhang iba na yung pinagkakausap mo na naman, ha? Ikaw, ha? Tatakot na kami sa'yo. Iba na yung nasa utak mo. Delikado ka na. Eto naman. Dahil sa sobrang takot ho nila dito sa mangyayaring rally ng INC na magkakaroon ng rally na 3 days. At hindi lang INC kundi iba't ibang relihiyon, eto yung pananakot na naman ni Remulla. Ang isa sa mga puppy love ni Ma'am Shitars. Ay! Puppy love. Mga pag-ibig ka, Ma'am Shitars, ha? Ihahasim pa ba? Ay. Oo, isa sa mga puppy love to. Bata daw, gwapo. Oo, kaya tinetsapuera si Torre. Mas pinili to kasi, baby face. Puti lang daw yung buhok pero mamula-mula pa yung betlog. Ay, sorry. Ito yung pananakot ni John Vic Remulla. Samid pa. John Vic Remulla. Saan niya yung mga destabilizers sa INC rally, aarestuhin namin kayo. Aba, tinatakot po kayo, Iglesia ni Cristo ni John Vic Remulla. Una-una, napakalabo po na merong destabilizer sa mangyayaring rally na yan kahit anong relihiyon. Lalong-lalo na sa INC at KOJC. No, dahil suportado ho ng KOJC ang INC sa rallying kapayapaan, hindi para manggulo. No, pero etong sinasabi kasi ni Remulla parang pinamumukha niya na merong mangyayaring destabilizer sa mangyayaring 3 days rally ng INC. Ito po ay malinaw na pananakot sa inyo. Aba, mukhang nakukulangan, mukhang nahihinaan ata sa inyo ang administrasyon, lalo na si Remulla. INC, mukhang maliit lang tingin sa inyo. Ito, sabi niya, sa ngayon pa lang sinasabi ko na sa mga nagbabalak ng destabilizations, kung magbuo kayo ng grupo ng walang permit at sumugod kayo, aarestuhin namin kayo, sabi ni John Vic Remulla. Una-una, di ba ang rally, ano naman yan? Di ba yung rally, ano naman yan? Alaw yan sa ating bansa. Ba't ganyan parang hirap na hirap parang tinuturing, Tsaka ito bakit pinag-iinitan nyo yung rally ng INC or nung mga Duterte supporters, pero hindi nyo pinag-iinitan yung rally ng mga NPA, ng mga makakaliwa? Bakit kaya? Kasi yung mga makakaliwa, pag nag-rally talagang bayolente. Tsaka nagkaroon na ng rally ang INC. Wala naman nangyaring gulo. Bakit parang iba yung ibig mo sabihin dito, John Vic Remulla? Parang minamaliit mo ang INC? O sa tingin mo, manggugulo ang INC? O baka natatakot na talaga din kayo? Ikaw Papi Love Remulla, baka mapagalitan ka ni Ma'am Shitars niyan. Sabihin ni Ma'am Shitars, darling, wag ka na magpaka-stress. Wag mo masyadong i-focus yung sarili mo dyan sa mga rally-rally na yan. Saka wag ka masyadong mag-front dun sa rally, baka magasgasan ka. Papi Love, sana sana makunat-kunat na yun, ha? Ay, sorry. Makunat yung yung mga nagrarally. Makunat sila. Ang tigas ng ulo, parang ganun. Ganun ha. Iba na iba nasa utak nyo eh. Eto ba? Boying Remulla. Na-checkmate. Pero eto etong alam naman natin, no? Na binastos ng administrasyong Marcos ang Supreme Court. Dahil sa ginawa nila kay Pangulong Duterte noon sa pagkidnap nila. So pwede nila ulit gawin yun. Kahit sabihin pa ng Supreme Court na wala silang natatanggap na petisyon or warrant of arrest ng ICC, kapag ginusto ng administrasyon, walang magagawa ang Supreme Court. Ganun sila kabastos. At ginawa na naman na nila yan. Diba? Ginawa na naman na nila yan kay Pangulong Duterte.
Oh, 'di ba dapat idaan muna sa Korte Suprema natin kung may kailangan harapin si Pangulong Duterte. Ang ginawa nila, binastos nila yung Supreme Court, nirekta nila sa ICC. Ewan ko na lang bakit hinahayaan ng Supreme Court yan eh. Dapat nga panagutin ng Supreme Court yung mga yan, katulad yan nila Torre, nila Remulla, ni Marcos Jr. 'Di ba? Dapat panagutin ng Supreme Court yan kasi malaking pangbabastos po sa kanila yung ginawa na yun. Hindi naman patay ang buhay naman ng justice system sa Pilipinas tapos ganun yung gagawin nila, 'di ba? Sobrang pangbabastos talaga. Kaya ngayon mapunta tayo dito sa posibilidad na tanggalin ng COMELEC etong si Senator Marcoleta bilang senador. Ito po yun. Ayan. Breaking news, Sen Marcoleta posibleng kasuhan umano ng COMELEC. Ito yung tanong dyan. Ang daldal-daldal mo, Chairman George Garcia, sa mga issue mapatungkol sa mga senador, pero yung dapat mong explain sa amin hanggang ngayon, inaantay pa rin namin. Isa-isahin ko sa'yo, ha? Unang-una, yung 150 million na binasura mo, sabi mo, binasura, na ginamit sa balota na nabasura lang. Totoo ba yun talaga? O hindi? Pangalawa, asan na yung paliwanag na magandang paliwanag, talagang masasatisfy kami sa paliwanag mo na bakit nagkaroon ng 18 million overvoting nung nangyaring halalan, senatorial candidate? Bakit? Wala. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin talaga may paliwanag na maayos? Kasi nung umpisa nung halalan, puro ka goods. Sabi mo, goods po, walang pong problema ang machine. Okay na okay po yung machine natin. Tapos nagkaroon ng 18 million voting. Paano nangyari yun? Yun yung isang katanungan sa'yo na hanggang ngayon di mo pa rin masagot. At isa pa, bakit mo binura agad bakit nyo pinabura agad yung mga files? Bakit agad-agad nyong binura? Na malayo pa naman yung mangyayaring halalan. May tinatago ba kayo? Nakakapagtaka lang eh. At eto pa, asan na? Nakuha mo na ba yung 9 billion na pondo para sa eleksyon sa barangay at sa SK? Ngayon tinututukan nyo na naman si Senator Marcoleta. Ang dami mo nang pinasok na issue, Chairman George Garcia, katulad na lang kay Chis Escudero. Ang dami-dami namang politiko dyan na kung diba, inamin naman ni Senator Chis Escudero yun. At inamin din ng kontraktor na galing sa sarili niyang pera yung ibinigay niya kay Senator Chis Escudero. Ang tanong diyan, bakit yung ibang senador at lalo na yung mga kaalyado ni Marcos Jr. at mga dilawan, hindi mo sinisilip yung katulad nung kay Senator Chis Escudero at katulad nung kay Senator Marcoleta?